Hatid natin ngayon si Mrs. Last 2 days na niya ng duty ngayon. Today, Monday, and tomorrow, Tuesday, and then wala na. So, nag-resign na yung mag-ina ko. This is our final week. And then si Eden ay may pasok pa ngayon at bukas. And then we still have until March 15 here in Abbotsford. Kailangan na namin makapag-move sa Victoria. So this is not an easy decision. Marami kaming mga bagay na consider kung tama ba yung decision natin, kung tama bang lilipat tayo, kung tama bang bibitawan na natin yung buhay natin dito sa Abbotsford. Kasi okay naman kami lahat dito eh. May trabaho ako, may trabaho si Mrs., may trabaho din si anak. Although hindi man sila mga full-time yung trabaho, pero okay naman. Marami kaming time sa isa't isa. Nangihinayang lang ako guys dun sa mga kababayan natin na binigyan ko ng chance na makapagtrabaho dito sa amin. Kasi nitong mga nakaraang linggo, nitong mga nakaraang araw, nagme-message uli sila sa akin, baka daw pwedeng ituloy na nila yung chance na makapagtrabaho dito sa amin. So bigyan ko lang kayo ng konting idea kung bakit ganun yung nangyari. Kasi kung natatandaan nyo nung mga nakaraang buwan, pagpasok nitong 2025, marami akong mga kakilala, kaibigan, followers na tinutulungan na makapasok dito sa amin. Nangihinayang lang ako kasi kung kailan huli na, paalis na tayo dito sa farm, saka naman yung mga dating plano natin sanang maipasok dito sa amin, saka sila nagbago yung isip. Kung natatandaan ninyo, pagpasok nitong 2025, napakarami nating tinatawagan, mga gusto sana nating matulungan kasi alam ko naman yung sitwasyon nila, mga expired na yung working permit nila, ilang buwan na lang, hindi na sila marirenew at there is no chance na maka-apply sila ng PR. So ilan sa mga natawagan ko is yung dati kong kasama sa kwarto sa Taiwan. Same company kami, nakarating siya dito sa Canada pero magkaiba kami ng province. So dati pagdating niya dito, lumapit siya sa akin, nagtatanong kung may bakante kami. So sabi ko, antay-antay ka lang at kung sakaling may bakante, tatawagan kita. Kaya lang kung kailan kami nagkaroon ng bakante at nung time na tinawagan ko na siya, hindi na daw niya i-accept yung offer. Kasi nga, okay na daw siya dun sa trabaho niya. Sagot niya sa akin, i-renew na daw siya ng employer niya, okay na naman daw siya doon sa work niya. So sabi ko, sige, okay, that's good. So hindi ko na siya pinilit. And then after nitong huli, biglang nagme-message ulit, tumatawag, ayan, nagkausap kami nung minsan sa video call. Sabi niya sa akin, Perch, open pa ba yung ino-offer mo? Sabi ko, wala na, kasi may naipasok na tayo ito. May 3 na nga tayo ditong naipasok na Pilipino. And okay na naman sila, tatagal na. Kaya nangihinayang siya, sana daw pala in-accept niya. So tinatanong ko naman siya, bakit, ano ba nangyari? So yung ipinangako daw sa kanya na i-renew siya, wala na. And wala din daw silang kasiguraduhan na makaka-apply ng PR dahil unang-una, kailangan muna niyang unahin yung status niya na magtuloy-tuloy, which is 6 months na nga lang. So ako nangihinayang sa kanya kasi kung in-accept niya yung offer, di sana okay na siya dito, may working permit siya, and may pathway to PR din sana siya. And kung natatandaan nyo din yung nakaraan na ipinasok natin, na ang layo pa nung binahe niya, 10 hours pa yung binahe niya, same busy din, dito din siya sa British Columbia, bumiyahe siya ng 10 hours, pagdating niya dito, naka 3 oras lang, and then nag-back out siya, hindi na siya tumuloy. Nitong nakaraang mga linggo, tumawag din uli siya sa akin. So panay ang message niya, sir, sorry, alam ko galit ka sa akin. So wala naman po tayong karapatang magalit, dahil unang-una is decision nila yan. So ito, sabi niya, gusto daw niya ako makausap. So pinagbigyan ko naman, nag-usap kami. Kasi nung mga nakaraan, feeling ko kasi is a waste of time yung pakikipag-usap ko sa kanya. Kasi, can you imagine, 1 taon kaming nag-uusap. Na sabi niya, gusto niyang makapasok dito sa amin. Nung nagawan ko siya ng paraan na maipasok dito, nag-start na siya, okay na. And then bigla-bigla, 3 hours lang, nag-back out siya. And then after a few weeks, biglang magme-message siya sa akin at sasabihin niya sa akin kung pwede daw niya ba akong makausap. Gusto lang daw niyang masabi sa akin yung totoong sitwasyon niya, kaya hindi siya tumuloy. Kasi nung una, sinabi nga niya sa akin, hindi ko po pala talaga kaya, mahirap po pala talaga yung trabaho.
Ganon ang pagkakasabi niya sa akin. Kaya daw hindi na siya tumuloy at nag-back out siya. Pero ito pala yung totoong nangyari. Kasi bago ko pa siya ipinasok dito sa amin, nagkausap na kami. Ang sagot niya sa akin, ang sabi daw sa kanya ng employer niya, anytime na makakita ka ng employer na willing mag-sponsor ng LMIA, lumipat ka na. Kasi hindi na nga daw siya i-renew. So binigyan na daw siya ng basbas kung gusto daw niyang lumipat or makahanap siya ng malilipatan. Okay, i-release naman daw siya. And then nagulat na lang daw siya nung nakalipat na siya sa amin. Tinawagan daw siya kasi nung time na yun daw ubos yung tao nila. Talagang walang duty. So ang nangyari guys ay tinawagan siya, pinababalik siya doon. Sabi daw sa kanya ay nagagalit, pauwiin daw siya. Parang binantaan daw siya ng kung ano-ano. So ang nangyari, natakot nga daw siya. Kaya yung after nung 3 hours niya duty, bumalik uli daw siya doon sa, hindi ko nasasabihin kung anong company yon. So pagbalik niya, nag-usap sila ng employer niya, pinagtrabaho uli siya. Nalaman niya kaya pala siya pinabalik kasi halos lahat ng mga kasama niya is nakalib, walang duty. Can you imagine guys, after 2 weeks daw na nagtatrabaho na uli siya doon, kinausap daw uli siya ng employer niya. Ang sagot daw sa kanya, open pa ba yung dairy farm na pinasukan mo? Sabi daw niya, wala na sir, kasi malamang nakakuha na ng iba yun si Ferds. So ayun nga guys, ang sabi daw sa kanya, sige kung open ulit, maghanap-hanap ka na ulit ng ibang lilipatan. Sabi ko nga sa kanya, wala na akong magagawa sa'yo. Kung talagang nakatuto ka sa vlog ko, nabanggit ko na yan many times na maraming mga kababayan natin ang hindi na marirenew, pero dahil yung pagiging loyal nila do sa employer nila na hindi nila maiwanan, pero ang totoo wala nang chance na ma-renew pa sila, ayaw nilang iwanan. Ang ending ayun, natapos na yung kanilang status dito, umuwi na sila, hindi na sila nakahanap dahil ayaw nilang iwanan yung employer nila. Many times ko na yan nabanggit sa mga nakaraang vlog natin, para na nga akong sirang plaka na paulit-ulit. Sabi ko nga sa inyo, kung saan kayo mas mapapaganda, kung saan kayo magkakaroon ng status, kasi yung pagiging loyal nyo doon sa employer nyo, kung ang magiging kapalit ay mawawalan kayo ng status, it's up to you guys kung ang pipiliin ninyo o yung mag-stay diyan or maghanap ng employer na mag-i-sponsor ng LMIA. So ilan-ilan lang yan doon sa mga followers natin na sana na ipasok ko pa dito nung mga time na bakante pa at marami pa kaming kailangan. So ngayon po last week na natin, nag-resign na ako, paalis na ako, and marami pa rin yung nagme-message, nanginayang din ako kay Sir Junior. Kasi kay Sir Junior Bilolo, dati nagsabi na yan sa akin. Ang problema nga, nagdadalawang isip siya na tumuloy. So ito, sabi niya sa akin, 1 month na lang daw siya. Kasi nung time na undecided siya, hindi siya tumuloy. Kung sabi nga niya, nanginahing sa akin, sayang Sir Bird, sana pala sinugalang ko yung offer mo. Kung ituloy ko pala yun, di sana ako na yung nadyan sa isa sa mga naipasok mo. So wala na po akong magagawa. And once na umalis na po ako dito, ayoko na pong pakialaman yung sitwasyon nila dito. Kumbaga ayoko nang makisawsaw kung ano yung mga issues nila dito. But I have a good relationship with my previous employer, okay naman kami. And sabi nga niya sa akin, Ferds, kung hindi mag-workout yung plano mo, pwede ka naman bumalik. And for me, dahil nga maayos naman yung relationship namin, kung sakaling may bakante naman dito, pwede naman ako magtanong kay boss kahit wala na ako dito. Boss, may bakante ka ba dyan? May papasok ako. Pwede naman siguro yun, hindi naman masama. Kasi okay naman yung paghihiwalay namin ni boss. Hindi naman ako kagaya nung iba na yung mga unang umalis kasi sa amin, kung natatandaan nyo yung mga vlog natin, na nilayasan na lang si boss nang walang paalam. So ang ending, hindi maayos yung paghihiwalay, hindi na makapasyal sa farm. Kasi may mga pagkakataon kasi yung mga kilala kong nasa Vancouver na dating nagwo-work dito sa amin, may mga times na papasyal sila dito sa Chilliwack, sa Cultus Lake, papasyal sila dito sa Abbott Sports, sa Tulip Festival, and then ipinapasyal nila yung mga kasama nila dito sa farm. Oh guys, dito ako dati nag-work. So yun naman, maganda naman yung paghihiwalay namin ni boss. Kaya feeling ko naman, if ever na kailangan ni boss ng tao at nagtanong ako, boss, baka may bakante ka dyan, may kakilala ako naghahanap ng LMIA, baka naman kahit papano, pwede pa rin tayong humirit paminsan-minsan dito kay boss. Bye. Bye-bye. Sige, ingat ka, bye-bye. So she is just enjoying yung final week niya dito sa work niya. Last 2 days ng duty. So happy naman siya, gusto nga niya dito eh. Kaya lang talaga kinakailangan naming mag-decision ng ikagaganda ng family namin.
So before I end this video, I just want you to know guys na hindi din madaling decision para sa amin to dahil unang-una for almost 4 years dito umiikot yung mundo ko sa Abbotsford. So sabi nga nila kahit daw mag-drive ng pikit kaya na kasi alam mo yung kabisado ko na talaga tong lugar na to. Yun nga lang talaga, minsan may dumarating tayong mga magagandang opportunities na hindi natin kayang palagpasin. Nung nakaraan lang, kung natatandaan ninyo, naghahanap-hanap pa kami ng bahay na kung saan mas makakasave kami. So, I want the best for my family. Alam ko kung saan kami mas makakatipid, kung saan kami mas mapapaganda. So, minsan mapapaisip ka talaga na parang ito yung plano mo, pero ito yung plano sa'yo ni God. Alam niyo yung hindi ko talaga siya in-applyan, hindi ko siya hinanap, and all of a sudden biglang may mababasa ko sa email ko, sa Indeed ko, na kinokontak nila ako. Many times ko na silang, alam niyo yung ini-ignore, hindi ko sila nire-replyan, pero talagang kinokontak pa rin nila ako. So sabi nga ng mga kasama ko, why don't you give it a try? Wala namang mawawala, and besides, hindi ka pa rin nakakapasyal ng Victoria. So kaya nung pumunta tayo ng Victoria, ikot-ikot, pasyal-pasyal, and then sabi ko, sige, pasyalan ko nga itong nagme-message sa akin. And then nagkausap kami ng employer, okay naman, and sa ngayon, 70% ng mga gamit namin, nahakot na namin doon. So kahit pa paano naman, ngayon, maluwag-luwag na yung loob ko na aalis dito sa employer ko, kasi bago ako umalis, may naipasok tayong 3 na kababayan natin, na mga followers natin. So nakuha nila yung trabaho, okay na naman, okay na din sila sa bahay. Nangihinayang lang talaga ako doon sa mga kababayan natin na binigyan ko ng chance. Ang problema, mga takot sumugal. And then ngayon, kung kailan last minute na, wala na nga ako dito, at okay na yung mga naipasok natin, saka naman sila nagbabaka sakali, na kung open pa daw yung position na ino-offer ko sa kanila. And then doon sa mga nagtatanong, doon sa about kay Mang Jose, kasi may mga nakapanood ng vlog ni Mang Jose at may mga nakapanood din nung nakarang vlog ko. Sabi nga nila, sir, akala ko po ba may papasok niyo si Mang Jose dyan? Eh bakit po napauwi? So may napag-usapan na po kami ni Mang Jose about dyan, yung Mang Jose in Canada na vlogger. Kasi nag-reach out siya sa akin dati na baka pwede ko siyang ipasok dito. So may usapan na po kami. Ang problema, yung offer ko sa kanya hindi niya tinanggap. So gawan ko na lang siguro yung guys ng vlog sa mga susunod na araw. Medyo busy lang kami kasi naghahakot kami ngayon. Gusto ko lang pasalamatan sa lahat ng taong nakatulong sa amin dito sa Abbotsford, especially kina Kuya Jan, I love you. Kuya Jan, I love you. Ate Kay, I love you. Sa buong Alquiros family, mahal na mahal po namin kayo. At maraming salamat din po do sa mga nakatulong sa atin, nung mga naghakot kami kay Henry, kay Francis, kay Kuya Jan, no, naghakot kami nung minsan. Shoutout din nga pala doon sa mga followers natin sa Victoria na na-meet namin. Sa landlady ni na Francis, ito, nung minsan na naghakot kami, ito nga po guys, sabi po ni tita, yung landlady nila Francis na tinutuluyan nila, ino-offer niya sa akin yung truck. May truck sila doon sa parking nila. Sabi niya, Ferds, pwede mong gamitin yan. Kung maghahakot kayo ng family mo, wala na sila Kuya Jan, wala na sila baka family mo na lang. Punta ka lang dito, kunin mo yung truck, gamitin mo paghakot. Kasi nangangailangan kami ngayon ng mga couches, ng mattress, ng iba't iba pang gamit. Kasi ayaw na namin hakutin yung ibang gamit dito. Itatawid pa namin ng island. Then, nung paggabi, habang kami pa uwi, naniningin din ako sa marketplace. So, may nakita tayong Pilipino nag-post ng couch. So, pinuntahan namin, nagulat din kami. Kasi followers ko din pala, pagbukas pala ng pinto, Ferds, sabi niya, ganun, nanonood kami ng mga vlog mo. So, na-share sa akin ni Nakabayan. Ito, nung kinuha ko yung couch, nag-picture pa kami. Iingi din ako ng tulong sa inyo guys, doon sa mga viewers natin. Baka matutulungan natin sila kabayan. Alam naman po ng karamihan na kaya natin tinatarget ang Canada is para madala natin yung family natin. So napag-usapan namin yung sitwasyon nila kabayan. So right now, si ma'am is supervisor sa McDonald's. Si sir ay naka-open work permit, but right now, si sir ay naka-visitors na lang kasi na-refuse yung spousal open work permit nila. So may anak pa silang maliit. Gusto ko sana silang matulungan. Kaya nga lang is magmumove na nga rin kami sa Victoria. So wala na tayo ngayon dito. So may ibibigay sana ako sa kanyang mga pwedeng apply na possible nag-i-issue ng LMIA. Kaya nga lang, sabi ko, kung nasa Victoria yung mag-ina mo, and then babiyahe ka dito sa, dito nga, dito lang yan sa, Abbotsford, Chilliwack, yung mga farm. So, magkakalayo kayo. So, sabi ko, pag-isipan mo muna kasi nasa Victoria na naman kayo, which is, diyan, mas mababa yung unemployment rate. So, may chance na ma-issuean ka pa dito ng LMIA. So, baka may alam kayo guys na pwede makapag-offer ng LMIA na pwede nating maitulong doon sa mga kababayan natin. So, habang hinahakot namin yung couch palabas ng bahay, nag-uusap kami, nagkikwentuhan kami, and I give him
him some tips kung paano siya makakapaghanap ng LMIA. Sabi ko itry muna niya dun sa Victoria bago siya tumawid dito from Island. So let's see kung anong may tutulong natin. Sabi ko nga dun sa mga followers natin na may idea kung saan may chance na makapag-offer ng LMIA, just comment down guys below. And maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo sa mahabang panahon ng pagbabalag natin dito sa Abbotsford. Iniikot natin ng British Columbia. So sa ngayon, lilipat na tayo sa Vancouver Island. So abangan nyo lang guys yung mga susunod natin vlog kasi excited na rin ako sa dadata namin doon. So ngayon hanggang katapusan na lang kami ng February and March 1 to 15 pa kami dito mag-i-stay sa bahay. Siguro ikutin lang muna namin yung mga pasyalan dito bago kami tumawid ng island kasi pagdating doon ayusin namin yung bahay and then start na ako mag-work. So ang day ko is Friday, Saturday, so we have more time para sa family and ang kagandahan kaya pinili ko na rin yun, sabi nga ni Kuya Jan, Ferds, that is a health wise kasi yung tulog mo sa gabi is dire-diretso na, unlike dito yung dinanas namin. Sa totoo lang guys, kaya medyo nawalan na rin ako ng gana medyo gumawa ng vlog kasi lumalabo yung mata ko dahil ng mga panahong yon wala kaming maayos sa tulog dito. Kung nakasubaybay kayo, alam niyo naman na wala kaming paayos sa pahinga dito, 3 shift, tapos putol-putol yung tulog, minsan 1 hour, 2 hours lang, umaga, hapon, gabi. Kaya talagang medyo bumigay na yung mata ko. Parang sinisingil na ako ng sipag ko. May times na kapag day off pa, mag-e-edit pa tayo ng vlog. Kaya nung mga nakaraan, nagpahinga muna ako. Ang napansin ko talaga sa sarili ko, kapag mahaba yung tulog ko, malinaw yung mata ko. Pero kapag putol-putol yung tulog ko, lumalabo yung mata ko. Kaya nagpahinga muna ako. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa bagong chapter ng buhay namin sa Vancouver Island. See you guys on the next one. I love you all. Maraming salamat sa lahat ng suporta. God bless you all. Bye-bye.